Ngayong araw ay makakapanayam naman natin ang officer in charge ng Office of Civil Defense na si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV para magbigay siya ng mga mahalagang updates ukol sa operasyon sa pagsagip at kasalukuyang kalagayan ng mga evacuation center sa bansa. Asek, maulang araw pa rin sa inyo. Diretsong tanong lang, Asek, kamusta po ang estado ng rescue operation sa mga lugar na lubang apektado itong walang tigil na pag-ulan at bagyo? Hello, good morning. Magandang umaga. Good morning, Asek. Asek, si Alan. Go ahead, sir. So ngayon, meron tayong 732 evacuation center. Tayong close to 533,000 families or 1.9 million persons na affected dito sa bagyong Krising at itong kasama na rin itong southwest monsoon. So meron pa rin tayong mga flooded areas, halos 1,000 barangays pa rin ang lubog sa baha. At tuloy-tuloy ang ating operasyon kasama ang ibang mga agencies like the Armed Forces, yung ating Coast Guard, yung ating PNP sa pagbibigay tulong sa mga iba't ibang local government units. Alright, Asik, so ngayon po ba ay may mga rescue operations pa rin po tayong ipinatutupad na para po dun sa mga kababayan po natin na probably stranded pa po because of the continuous rain, sir? Technically, yung rescue medyo bumaba muna ngayon. Ang ginagawa natin ngayon, preemptive evacuation and pagsusuporta sa mga movement ng mga relief items para dun sa mga nasa evacuation centers. Kasi inaasahan natin na tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan hanggang Thursday or baka Friday pa, sa areas na tinamaan ng habagat. So, nandyan pa rin ang banta sa NCR, Region 3 hanggang Northern Luzon po, sa Pangasinan hanggang Ilocos Norte, Ilocos Sur. Asek, ano po ba yung mga contingency plans na ipinatutupad ngayon ng ating OCD? At of course, yung para matiyak din yung kaligtasan at kalusugan ng ating mga evacuees sa evacuation centers? Hanggang ngayon, isang linggo na tayo naka-red alert. Kaya yung ating mga contingency plans at support operational plans ay naka-activate yan. Yung aming prepositioned goods ay naka-ready. Yung ating mga search and rescue teams ay nakahanda at naka-deploy na sa different areas. And of course, yung ating mga medical teams from Department of Health, pati na rin from DOE, yung mga restoration ng mga kuryente, pati na rin ang mga clearing teams from DPWH ay nakahanda para tumulong or mag-augment sa ating mga local government units. Speaking about that, Asik, kasi kanina nakapanayam namin yung weather specialist Sir John Manalo from DOST Pag-asa. And I understand, mayroon pong Dante, tapos baka eventually magkaroon pa po ng bagyong Emong. Tapos syempre nandito pa po yung habagat. So speaking about augmentation po dun sa mga ating mga efforts, ano pa po yung mga karagdagan pa po natin gagawin and also coordination with LGU dahil nga po dito sa banta na rin po nitong mga bagyong ito, sir? Tuloy-tuloy yung ating preparasyon para hindi lang dito kay Dante, pati na rin sa kay Emong. Kaya tinitingnan natin kung paano natin i-manage yung mga strategic reserves natin. Paunang-una, para hindi mapagod masyado yung ating mga search and rescue teams, kailangan may relevo sila. But rest assured, naka-ready naman tayo. Halos meron tayong 12,000 personnel na naka-standby. Yung ating relief items from DSWD, halos 3 million yan, naka-ready, naka-preposition sa mga strategic areas. At tuloy-tuloy nating ibibigay yan. So, ang aming planning ay mahaba po. Nasa Krising pa tayo, Dante. Mahaba-haba pa. Meron pa tayong sapat na pondo at sapat na resources para tumugon sa mga anumang pangangailangan. Ayan na rin ay dahil sa utos ng ating Pangulo si President Marcos na talagang dapat kami ay maghanda at nandyan dapat para tumulong sa ating mga local government units. Okay. Asek, wag naman sana, pero worst comes to worst. Ano yung worst case scenario kapag nagsabay-sabay ito? We have Dante, Emong at habagat. Yung worst case scenario naman talaga is flooding pa rin,
dito sa Region 3, sa NCR hanggang Northern Luzon, and meron tayong mga tinitingnan na mga high risk sa landslide. So tinitingnan natin yung mga dams natin, binabantayan natin yan. Kasi pag nag-release ng tubig yan, magdadala ng tubig sa low-lying areas yan at will result to more floodings. So inahanda talaga natin yung mga evacuation centers natin, yung mga support services para sa mga evacuation centers ay nakahanda para tayo ready at always on the go to provide support. Sir, itong Interagency Coordinating Cell, ano ang directives nyo sa mga regional offices ng OCD? Itong ating Interagency Coordinating Cell ay 24/7 facility para mag-coordinate tayo directly sa mga regional offices natin. Through this cell, dito tayo nagkaroon ng immediate decision kung ano po ang mga pangangailangan nila, maibigay kaagad galing sa national agencies, at kung saan man tayo pwedeng kumuha ng mga resources, dito namin pinag-uusapan para mas mabilis. So naka-alert na itong mga transportation units natin from the Philippine Air Force kung kailangan, at kung flyable na, ready na yung ating mga helicopters, mga eroplano para magdala ng mga relief goods at mga tao kung saan man kailangan. Sir, kumusta naman po ba yung mga lagay na mga frontliners? Paano ba makasisiguro na hindi sila makararanas ng fatigue, lalo na hindi lang si Bagyong Dante, kundi meron pa tayong inaasahan na papasok na low pressure area na to develop also into typhoon? Ano naman, may mga relebo naman yan sila. So inaano na din, minamanage yan ng ating mga tactical commanders na meron ding oras na magpahinga. Meron naman tayong sapat na reserve, So yung ating armed forces, meron pong reserve yan, yung ating Coast Guard. Hindi naman yan sila lahat sabay-sabay. So kailangan din ng pahinga, at ito nga hanggang weekend siguro itong ulan natin, kaya kailangan strategic din ang pag-deploy natin sa kanila para hindi masyado ma-deplete yung ating resources. Alright. Well, Asik Alejandro, wala naman po na, kumbaga, yung ating po mga rescuers, yung mga nagsasagawa po ng mga operations, syempre sabi nga natin, gusto rin natin ligtas sila. Wala naman po tayong any reported na untoward incident concerning our rescue team? Wala naman. Nasa SOP natin na dapat safety first, sa ating mga responders, at alam naman nila. At ako'y natutuwa at kinukongratulate natin sila sa kanilang mga tuloy-tuloy na serbisyo sa ating bayan. Alright, well, Asik Alejandro, do you have numbers kung ilan po yung mga kababayan po natin na naapektuhan po nitong Krising, nito pong Habagat, and ito nga pong Bagyong Dante, kung mayroon po tayong mga na-injury na mga kababayan or casualties, sir? Yung ating numbers lang, yung ating ginagamit ngayon sa DILG, yung 911, pwede na po doon diretsyon tumawag para matugunan yung kanilang mga requirements or requests. Meron din kami sa OCD, yung 911-5061, pwede rin tumawag doon. Pero kailangan din po mag-coordinate tayo sa ating mga local authorities. Meron po silang mga sariling EOC and IMTs po. Alright, so yan yung mga numbers na maaari pong tawagan. But Asik Alejandro, how about po yung ating bilang naman po ng mga naapektuhan po nating mga kababayan? Ilan na po sila in total? Dahil po dito sa tuloy-tuloy na pag-ulan, mga na-injure o kaya po kung meron pong casualty regarding po dito sa, or naging epekto po nitong bagyo at ng Habagat, sir? Hello, so far, very minimal pa yung ating casualties. Meron tayong 7 dead, 7 injuries, and meron tayong 8 missing. Sana nga mananatiling ganitong numero natin. Kaya nire-remind pa rin natin yung ating mga LGUs at mga kababayan natin na talagang dapat sumunod sa mga babala o mga advisories na binibigay ng ating mga disaster managers po. Alright, siguro panghuling paalala na lamang po, Asik Alejandro, sa ating pong mga kababayan dahil nga po sa tuloy-tuloy na pag-ulan, sir. Ang mensahe lang natin ay dapat kagaya ng sinabi ng ating Pangulo, si Pangulong Marcos, sumunod po tayo, makinig at mag-cooperate sa ating mga authorities para po sa ating kaligtasan and safety po. Okay. So with that, Asik, ang PCO, Integrated State Media, o itong ating ISM ay katuwang po ng OCD at ng ating gobyerno sa paghatid po ng mga impormasyon na kailangan malaman ng ating mga kababayan ngayong panahon ng kalamidad. Maraming salamat po, sir, sa inyong oras. Maraming salamat din po at magandang umaga. Ang nakausap natin si Asik Alejandro ng Office of Civil Defense.